طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Bagong lahat, tayo magbukas sa pagdakila, pagluwalhati, pagpuri sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang pangalan. Dito tayo nagsisimula at tayo nagbibigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig at sino man ang nagsusunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamainam na salita ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay na dapat sundan ng isang Muslim, wala nang hihigit pa kundi sa bahagdan na iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang sunnah. Tunay po na ang pinakamalalang bagay sa buhay dito sa mundo ay ang mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay uhulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, Stad. Bilang pagpatuloy ng ating pagtalakay sa umagang ito, at sa hapon naman sa amin dito sa Pinas, tayo ay tuloy-tuloy pa rin tumatalakay sa aklat ng Sharh al-Asma'ul Husna na isinulat ni Imam As-Sa'di rahimahullah, ang isa sa mga dakilang guro ni Sheikh Shalih Al-Utsaimin. At ang aklat nito ay pinaliwanag sa atin ni Sheikh Abdul Razak Al-Badr hafidhahullah. Nasabi natin na ito ay merong kinalaman sa ating pinaniniwalaang tiyak o sa ating akida, at may kinalaman sa kaisahan o paniniwala sa pagiging isa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Noong nakaraang linggo ay naglagot o nagtapos tayo sa pagtalakay sa isa sa pinakadakilang ngalan ni Allah, at ito ay ang mismong pangalang Allah. Ating ding tinalakay ang patungkol sa pagiging kahigitan ng pangalang ito. Dahil sa kadakilaan ng ngalang Allah, ito ay nakakabit sa pinakadakilang salita. Walang iba kung hindi ang La ilaha illa Allah. Na sinabi natin na ayon nga kay Sheikh Shalih Al-Fawzan sa kanyang aklat na ito ang susi para ang isa ay pumasok sa Islam. Sinabi niya na walang pag-uutos sa Islam na sabihin ang La ilaha illa Ar-Rahman, o kaya ang utos na sabihin La ilaha illa Ar-Rahim, o kaya ang utos na sabihin na La ilaha illa Al-Ghafur. Tanging ang La ilaha illa Allah. At noong nakaraang linggo ay nag-umpisa tayo sa pagtalakay sa isa pang dakilang ngalan ni Allah. Ito'y walang iba kung hindi ang Ar-Rahman Ar-Rahim. Next slide po, Ustad. Ibasa po, Ustad. Wala Ar-Rahman Ar-Rahim isman dalan ala annahu ta'ala dul rahmatul wasi'al azimah allati wasa'at kullu shay'un. Barakallahu fiqh. Tulad ng sinabi ng may akdan ng aklat, tulad ng binasa ng ating butihing Ustad na sinabi na Ar-Rahmanur Rahim o Ar-Rahman Ar-Rahim. Ito ay dalawang pangalan ayon sa ating butihing Sheikh na nagpapahiwatig na siya o si Allah, ang kataas-taasan, ay malawak ang kanyang awa at sakop o saklaw nito ang lahat-lahat ng bagay. Sabi pa, wa qawlillahi ta'ala Ar-Rahmanur Rahim wasifa nafsihi ta'ala ba'da Rabbul Alamin. Na ito yung itinawag o pinangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang Ar-Rahman Ar-Rahim, sa kanyang sarili pagkatapos niyang
pangalanan at tawagin ang kanyang sarili bilang Rabbul Alamin o Panginoon ng Sangkalikaan. Next slide po, Ustad. Bas po, Ustad. وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ثم قال هذا لي وله ما بقي. Mashallah. Sabi ng may akda na aklat, rahimahullah, ito ay naiulat din sa aklat ng mga tafsir tulad ng Ibn Kathir, na kapag sinabi niya ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? O kapag sinabi ng alipin sa kanyang panalangin, halimbawa sa Surat Al-Fatiha, Ar-Rahmanur Rahim, no? Sinasabi daw ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang jawab o sagot sa nagwika o nagsabi o nagbasa nito, sinasabi niya sa mala o yung grupo ng mas mainam na grupo, walang iba kundi ang mga anghel sa kalangitan, pinagyayabang, pinagmamalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapag sinabi natin o sinabi ng isa sa atin, sa ating mga panalangin, Ar-Rahmanur Rahim, sinasabi ni Allah sa mala na pinupuri ako ng aking alipin, tayo pinagmamalaki ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kapulungan ng mga anghel sa kalangitan. Pagkatapos ay sinasabi niya, ito daw, o kala Allah Ta'ala na ito daw ay sa pagitan ko at pagitan ng anumang mga natitira. No? Mabakiya. Na ayon kay Ibn Kathir, rahimahullah, o kahabagan naman siya ni Allah mula sa kanyang aklat ng tafsir sa Surat Al-Fatiha, na kapag sinabi ng isang alipin na Ar-Rahman, Ar-Rahim, na tayo ay binabanggit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halimbawa sabihin natin na si Abla Iman ay nagsabi ng Ar-Rahman, Ar-Rahim, sinasabi ni Allah Tabaraka wa Ta'ala na si Abla Iman ay pinuri ako. No? At ito ay kanyang ipinagmamalaki. Ang sino mang magsabi ng bagay na ito. Sinasabi ni Allah na ang mga bagay na ito na anuman ang ating kahilingan o anuman ang ating hilingin ay bagay na sasagutin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next slide po, Ustad. Sabi na may akda na aklat, Ar-Rahman, fahuwa dur-Rahma al-Wasi'. Lianna fi'lan fi al-lugha al-Arabiyya tudal ala sa'atu wa amtala. Sabi na may akda na aklat, ang ngalan o salitang Ar-Rahman, siya ang pinagmumulan o pinaka-source, pinanggagalingan ng awa. No, yung Ar-Rahman. Siya yung pinanggagalingan o source ng awa. Dahil sa wikang Arabe o Lughatul Arabiyya, ang salita na ito ay nagpapahiwatig ng kapasidad, kakayahan, no, na siya ay kumpleto at punong-puno ng awa, na siya ay merong kakayahan at kapasidad, na ito ay ipalaganap, ibahagi sa sino mang kanyang naisin. Next slide po, Ustad. At may iba pang nagpapaliwanag tulad ng binanggit natin nung nakaraan na ang rahma o yung awa ni Allah ay nagbubunga ng iba't ibang bagay o nagreresulta ito ng iba't ibang mabuting resulta. Kanilang binigay ang halimbawa para daw madaling maunawaan ayon sa ibang mga mufassirun na ang paksaing ito ang rahma, nagbigay sila ng matal o halimbawa yung tinatawag natin na arena o flour, no, o dagig sa yan, Saudi Arabia, no, darig o yung arena. Ito anya ay nagresulta ng maraming masasarap na kakanin. Kanilang sinabi, halimbawa, ang pandesal, ito ay nagmula sa harina. Halimbawa, ang kekat o yung mga cake ay nagmula rin din sa harina. Ang mga puto o yung puto bongbong mula din sa harina. Ang palitaw ay mula din sa harina. At iba pang masasarap na gawa, maari ng panadero o red ribbon at iba pa. Lahat ng kanilang produkto ay nagmula at isa ang pinanggalingan, kundi ang base nito, ang base nito ay arena. Next slide po, Ustad. Ayon ba sa kanila, umano, na ang rahma o yung awa ni Allah ay nagre-resulta ng napakaraming mabubuting bagay-bagay. Tulad halimbawa, na sinasaklaw nito ang lahat ng may buhay, maging ito man ay engkanto, tao, hayop, sabi natin kasama dito ang mga anghel, mga hayop sa himpapawid,
hayop sa ilalim ng karagatan, mga hayop sa ilalim ng kalupaan. At ayon pa sa kanila na pinasulat din niya o ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa mga mabubuti ang kanyang rahma. Sino man ang mga sumusunod sa kanya, tulad ng mga propeta at mensahero at ang mga abid o yung kanyang mananamba. At ganoon din ayon sa kanila na ang awa na ito ay umaabot at naaabot din ang mga mujrim, ang mga kriminal, ang mga hindi sumusunod, ang mga makasalanan. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Tulad po ng sikat ng araw, kanilang binigay na halimbawa, isa sa mga manifestation ng rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y umaabot saan mang sulok ng mundo, anuman ang kanyang lahi, lahing hayop, lahing tao, lahing engkanto ay inaabot. Tulad po daw ng araw, bilang awa ni Allah, ang Muslim at di Muslim, tao man o hayop, ay tinatamaan ng sikat ng araw. Ganun din po ang hangin. Bilang awa daw ni Allah, ang Muslim at di Muslim at mga hayop, kasama dito ang mga insekto at mikrobyo, ay nakakahinga ng hangin. Ganun din po ang tubig. Bilang awa ni Allah, ang Muslim at di Muslim, ang mga hayop din, ay nakakainom ng tubig. Ganun din po ang lupa. Kasama sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, na maging Muslim at di Muslim at mga hayop, ay umaapak sa lupa. At walang resibo, ayon nga sa kanila, na dumarating sa atin, maging sa cellphone man o email nyo man, o kartero na kumakatok sa ating bahay para tayo ay singilin o iabot sa atin yung resibo. Na tayo ay singilin sa araw na tumama sa ating mga balat o sa hangin na ating hininga na pumasok sa ating mga baga. At ganun din sa pag-apak o renta ng pag-apak nyo at pag-apak natin sa lupa. Sa awa ni Allah, lahat ng ito ay libre nating napapakanyabangan na wala man lang bayad. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. قال الله تعالى قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة. Barakallahu fiik. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qul, no, liman. Sabihin, inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dito. Sabihin o Muhammad, sino man o anuman ang mga nasa kalangitan at kalupaan. Sabihin, si Allah ay nagpasulat sa kanyang sarili ng awa. Kabanata Al-An'am. Na dito ayon nga kay Imam As-Sa'di, rahimahullah, ang may akda ng akhlad, khabaru ta'ala annahu al-malikus samawati wal ard, no? Dito daw ay binalita sa atin ni Allah ang kataas-taasan na siya ang hari at nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan at lahat ng anumang naririto. At siya ay nagtakda o nagpasulat sa kanyang sarili ng kabanal-banalan, no? Yung kanyang kabanal-banalan na siya ay nagpasulat ng awa. Subhanallah. At alam natin na ito ay napatunayan din sa dalawang sahih mula kay Bukhari at Muslim. Next slide po, Ustad. Pati nga sa isang salaysay o hadith, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah lamma khalaqa khataba khitaban indahu fawqa al-arsh, inna rahmati taghlib ghadabi. O kamakal. Si Abi Hurairah, kalugdan naman siya ni Allah na nagsabi, na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam, na sinabi ni Allah tabaraka wa ta'ala, nang nilikha ni Allah ang sangkalikaan, ay pinasulat niya sa panulat na kasama niya sa taas sa kanyang trono na ang aking awa ay dinaig o natalo, na overcome yung kanyang galit o yung kanyang puot. At ayon nga sa mga scholar ng Islam, na ang isa sa mga halimbawa na nangingibabaw po ang awa ni Allah, alhamdulillah, na nangingibabaw o nasa ibabaw ng awa ni Allah ang kanyang puot, no? Sabi natin ko ang puot ni Allah o galit ni Allah ay nasa baba, nasa ibabaw nito ang kanyang awa. At ito po ay nararamdaman natin dito sa mundo at ganun din sa huling araw o sa kabilang buhay. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. وقوله كتب على نفسه الرحمة أي
العالم العلوي والسافلي تحت ملكه وتدبيره. Mashallah, tabarakallah. Dito sinabi ng may akda ng aklat na ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napapangibabawan ng kanyang puot ayon sa kanya, na sinabi ng mga scholar na ito ay nararamdaman natin, sabi nga sa dalawang kapanahunan. Una, ito'y nararamdaman at patuloy nating nararamdaman at nararanasan dito sa ibabaw ng mundo. Nang sinabi ni Imam Sa'di, kahabagan nawa siya ni Allah sa kanyang tafsir, nang sabihin daw ni Allah, kataba ala nafsihi rahmah, na si Allah ay nagpasulat o nagtakda sa kanyang sarili ng awa, na ito do'y nangangahulugan na ang lahat ng nasa kalawakan, mga araw, mga bituin, mga planeta na kanyang pag-aari, na nasa ilalim ng kanyang pamamahala, si Allah ay nagpasulat at nagtakda na mula sa kanya ng awa. At ito ay merong resultang kabutihan, na silang kanyang mga nilikha ay tatanggap ng biyaya at gantimpala, bunga ng awa. Next slide, Posta. Okay, basa po, Sad. قال الله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. Barakallahu fik. Ustad, sinabi pa ng may akda ng aklat, ang isa pa sa manifestation ng kanyang awa na ito nararamdaman natin dito sa kalupaan ay ang pagsasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang ginawa, waja'alna al-layla libasa, o kanyang pinangyari o kanyang nilikha ang gabi bilang damit o takip, no? Ito ay bilang takip o kaya damit. At ginawa namin ang araw para sa iyong o para sa ating kabuhayan. Next slide po, Ustad. Na kung saan ayon nga sa may akda na aklat na kaya daw ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang gabi para ang mga tao, tayo, ganun din ang mga hayop, ay makatulog at makapagpahinga. Binabalutan ang paligid ng gabi na ito ay nagsisilbing oras o panahon ng ating pagpapahinga, na dito na kung saan tinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala para tumigil ang mga tao, ganun din ang mga hayop, mabangis man o hindi, ng kanilang mga pagkilos. Tumitigil tayo at ganun din napapahinga maging ang paggawa ng ibang mga kasamaan. Next slide, Ustad. Sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala do sa aya na kasunod na binasa ng ating buting Ustad, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا, na kung saan ayon kay Imam Sa'di na ginawa, pinangyari ni Allah, no, ang araw o umaga na maliwanag para sa atin upang tayo ay lumaganap, kumilos, no, pantashiru fil ard, na tayo para lumakad, maghanap ng ating ikabubuhay. At ganoon din, ginawa ang araw o umaga para magawa natin yung mga gawain dito sa makamundong bagay na pakikinabangan ng ating sarili at ganoon din ang ating mga pamilya. At ganoon din para tayo ay magsagawa ng mga gawaing mabubuti at pagsamba na kalugod-lugod sa mata ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Dila, Ustad, ha? Message na hindi makapasok. Isa na po, kanina pa. Yeah, sorry. Yan, sinabi natin, ha? Pakibasa po, Ustad. عن أبي عثمان عن سلمان قال إن الله تعالى ذكر لما خلق السماء والأرض خلق 100 رحمة كل رحمة ملاء ما بين السماء إلى الأرض. Mashallah, no? Sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, batay sa salaysay o hadith na naiulat si Abi Uthman, na kung saan kanyang narinig na si Salman ay nagsabi mula sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, tunay doon na binanggit ni Allah ang kataas-taasan pagkatapos niyang likhain ang mga kalangitan at kalupaan, lumikha siya ng 100 awa. Napupuno ng kanyang awa ang lahat ng espasyo sa pagitan ng langit at lupa.
Nasa kanya ang siyam na putsyam. Imagine niyo to, no? Subhanallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay lumikha ng 100 awa at isang bahagi ng awa na yun ang binutang niya o nilagay niya dito sa sangkalikaan. At ang 1% ng awa na ito ay pinagsasaluhan ng lahat-lahat at ito ay sapat sa bawat isa sa atin. Subhanallah. Sabi ng Propeta Muhammad SAW na pinanatili ni Allah subhanahu wa ta'ala ang 99 na awa sa kanyang sarili. At isang bahagi lamang ang pinagsasaluhan natin dito sa mundo. Sa pamamagitan ng awang ito, ayon kay Propeta Muhammad SAW, ito ay nadarama ng bawat isa sa atin. At sa pamamagitan nito ay umiinom ng tubig ang mga mababangis na hayop at mga ibon, at sa pagsapit ng araw ng paghuhukom, ayon sa Rasulullah SAW, ay kukunin niya ang isang bahagi na ito at pagsasamahin niya at titipunin niya ito muli sa 99 na pinanatili niya sa kanyang sarili. Next slide po. Ganon din sa hadith ni Salman, no, na nagsabi na natagpuan din ayon sa mga ahal kitab, sa mga Yahudi, no, na ang patungkol sa rahman nito ay natagpuan din sa aklat ng Taurah. Na ayon sa kanila, natunay na si Allah ay lumalang ng mga kalangitan at kalupaan. Pagkatapos ay lumikha siya ng 100 awa bago pa man likhain ang sangkatauhan. Pagkatapos niyang likhain ang lahat ng sangkalikaan, ay binahagi niya ang isang bahagi ng kanyang awa sa mga ito. At pinanatili niya ang 99 sa kanyang sarili. At ito ang rawayang mula sa mga ahal kitab. At sinabi, pabiha, tarhamon. At dahil sa isang awa na ito na pinaghahati-hatian, pinagsasalu-saluhan natin, sa pamamagitan nito ay nagpapakita tayo ng awa sa bawat isa. Tingnan nyo lang halimbawa, pinakita na halimbawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan merong bata na nawala sa Madina noon. At alam natin, sa kapanahon na noon, ay wala pang GPS na pwedeng tignan, sabi natin, sa Starlink, sa satellite, kung nasaan na yung bata. Kaya ang batang ito ay pinahanap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga sahabi radhiyallahu anhuma. Na kung saan itong makita, ibinalik to sa ina, o sabi, binalik sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at binalik to ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam dun sa kanyang ina. At ang ina ay umiiyak na niyakap yung kanyang anak na nawala. No, nasabi na panandalian sa kanyang piling. At sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapanalig sa mga sahaba, sa palagay niyo ba na ang inang ito ay kayang itapon ng kanyang anak sa apoy? Bala, sabi ng mga sahaba radhiyallahu anhum, hindi po yasugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Imposible, no? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Allah o ang inyong Panginoon ay mas maawain dito. Subhanallah. No? Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Ustad. قال الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. At ito ba ang binigay sa atin ng butihing may akda ng aklat, rahimahullah, na anya na isa sa mga habag ni Allah subhanahu wa ta'ala na binanggit sa ayat sa Quran, no? Merong bahagi o kaparehong ayat sa ibang sura, at ito ay nabanggit sa suratul Mulk. Sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, awalam yaraw illa tayr, hindi ba daw natin nakikita, natatanaw, no? Natatanaw yung mga ibon sa itaas nila. Halimbawa yung migratory bird, no? Nakikita nyo na sabay-sabay silang lumilipad, no? Magkakasunod, magkakabuntot, na kung saan sila ay pila-pila. At ang mga ito ay inilalayag yung kanilang pakpak tapos tinutupi, no? Subhanallah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang nagpapanatili na sila'y lumulutang sa ere, maliban sa ito ay awa ni Allah subhanahu wa ta'ala, no? Kaya sinabi ng mga nagpapaliwanag na lahat-lahat ng nilikha ni Allah, mula sa kalawakan, anghel, araw, bituin, bulalakaw, hangin, tubig, lupa, apoy, engkanto, tao o hayop, lumilipad ka man, gumagapang, lumalangoy ka man at sumisisid, nasa ilalim ka man ng lupa, maging insekto ka man o bulate o uod na nasa iyong tiyan, bakterya man o virus, ang iba pa ay tumatanggap ng habag ni Allah sa ilalim ng kanyang pamamahala at pag-aari. Next slide po, Stan. Kaya ang tanong ng karamihan, ano ba daw yung maana o kahulugan
na sa kanyang mga alipin, si Allah ay nagpasulat ng kanyang habag, no? O nagpasulat ng awa sa kanyang sarili. Wa qawluhu kataba ala nafsi rahmah. Yaqulu kada, no? Na sinabi ng may akda na aklat na ang kahulugan daw na sabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, pinasulat niya para sa kanyang sarili ang awa, na sinabi na ito ay pagtatakda, tinakdaan niya ni Allah sa kanyang sarili. At ito ay pinagkaloob niya sa kanyang mga alipin, ang awa, na hindi niya minamadali, subhanallah, no? Na hindi niya minamadali ang parusa sa atin, na kung saan tinatanggap ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang ating mga pagsisisi at pagbabalik loob. Next slide po, sir. Sabi pa na may akda ng aklat, tunay na tayo ay kinaawaan, wallahi, ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, at wala na sino man ngayon. Meron ba? No? Sabi nga natin, kung ikaw ay humawak sa bagay na haram, no? O kaya sabihin natin, wayadu billah, nakagawa ka ng bagay na haram. Isa sa tanda ng awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na sino man sa atin ang magkasala ngayon, naway pangalagaan tayo ni Allah, no? Sino man sa atin ang magkasala ngayon, wala naman sa atin ang tinamaan ng bulalakaw galing sa langit. O halimbawa, gumawa ng kasalanan, tapos pinusasan ka ng anghel at dinala ka sa impyerno. Waya naman, no? Waya billah. Lahat ng ito, anya, ayon sa may akda ng aklat, ay bilang tanda ng bahagi ng awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ayon sa kanyang pagpapaliwanag, sa una natin binanggit, ito ay pursa, panahon, pagbibigay chance sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na tayo ay makaramdam ng pagkahiya, no? O panghihina sa bagay na nagawang kasalanan, na tayo binibigyan ng panahon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala para tayo magsisi, magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sino man sa atin, ang hindi naman tinatamaan ng kidlat. Meron ba sa inyong gumawa ng kasalanan at tinamaan kayo ng kidlat? Subhanallah. Next slide po, sir. Basa po, sir. قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sinabi pa ni Sheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidahullah, na maging daw ang pagbibigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung pagkakaloob ni Allah ng pagsubok sa atin, ng bawat isa sa atin, ay isang tanda raw ng awa at habag mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sinabi ng kataas-taasan, at sinubok namin kayo mula sa bagay na pagkatakot at pagkagutom at pagkakulang o pagkakapos sa pananalapi. At ganoon din ang pagkawala ng buhay at mga pananim. Ngunit balitaan ang mga matiisin. Sila, no? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Naanya, ayon kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sino man yung magtiis, sinubok, nagtiis. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, sila ang mga pinadalhan, no? Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng habag, ng kanyang awa, pagkatapos magtiis do sa pagsubok na pinadala, no? Ang para sa kanila ay ang pagsasabi lamang, namumutawi sa kanyang dila, na inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Kaya Allah kami nagmula, kaya kami ang babalik, no? Sa kanila ang biyaya at awa na mula sa kanilang Panginoon, at sila ang mga tunay na nagabayan, no? Sino ba sa atin yung ganito, mashallah, no? Dahil sa bersikulong nabanggit, ayon nga kay Imam Sa'di, na ang dahilan para matanggap, ma-receive natin ang biyaya at awa ni Allah ay sa paraan ng kanyang pagsubok, kung tayo ay makapasa. Kapag nakapasa tayo sa pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, para sa atin ang biyaya. Sabihin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika humul muhtadun, no? Nasabi doon, salawatihim min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Na para sa atin ang biyaya at awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Next slide po, sir. Sinabi pa ng ibang mga nagpapaliwanag o pasiron na ang hikmah ng pagkakaloob ni Allah ng pagsubok sa kanyang alipin ay bahagi ng kanyang awa. Na kung saan, halimbawa, kung ang mga mahal natin sa buhay ay
ay binawian niya ng buhay, tulad halimbawa ng ating mga magulang, mapagtatanto natin na at masasabi natin marahil sa ating mga sarili na kung dinugtungan lang sana ni Allah ang kanilang mga buhay at naririto pa sila, ay masasabi pa natin sa kanila, sa ating ina o sa ating ama, sana masasabi natin sa kanila na mahal ko kayo, o ama o ina, no? O kaya sasabihin natin na sana mas naaalagaan ko pa sila ngayon. Sana ay nayayakap ko pa si ama at si ina, na sana ngayon ay nagsasabi tayo sa kanila na kung paano sila kahalaga sa atin. O maaaring sabihin nyo na miss na namin kayo o nanay ko, tatay ko, subhanallah. Ngunit wala na sila. Next slide po, Ustad. Sabi pa ni Sheikh Al-Badr, rahimahullah, o hafidahullah, na tunay daw sa pagyaw at pag-alis ng ating mga mahal sa buhay, ipinauunawa sa atin ni Allah ang kanilang kahalagahan sa ating mga sarili at buhay. Tunay po na marami sa atin ang di nagbibigay pansin sa kanilang mga matatandang magulang at pabaya sa pag-aaruga sa kanila. Kailan natin sila mapapansin? Kailan natin sila pagtutuunan o bibigyan ng oras? Kailan natin sila maaalala na kamustahin, dahil tunay ngayon, musliman o hindi, mas marami tayong oras at mas mayabang tayo sa ating mga kaibigan. Pero sa ating mga magulang, hindi man lang nating makuha na sila'y kamustahin at di natin sila makuha na dalawin. Kaya sabi ng mga mufassirun, kailan tayo magkakaoras sa kanila, kailan natin sila maaalala at kailan kayo magpapagal para sila'y dalawin kung bang sila ay patay na at nasa kanila ng puntod o libingan. Para mas maunawaan natin ang bagay na tinutukoy na may akda ng aklat, ay magbalik niya tayo sa mga kasaysayan ng buhay ng mga propeta at mga reliyosong tao na nabuhay noong unang panahon kung paano nila naunawaan at sinabuhay at tinanggap ang rahma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, sir. Next slide pa po, Ustad. One more. Yes. Tulad halimbawa ni Propeta Ayub, alayhi salam. Alam natin na siya ay pinadalhan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sino pa bang hindi nakakakilala dito kay Sayyidina Ayub, si Prophet Job, no? Si Propeta Ayub alayhi salam ay puri ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang aya. At alam natin na siya ay pinadatnan ni Allah ng malaking pagsubok sa buhay. Ayon nga sa kasaysayan, Ibn Kathir sa kanyang aklat, no, na Qasasul Anbiya o Stories of the Prophet, na malaking pagsubok sa buhay na kung saan nawala ang kanyang kayamanan. Alam natin kung ganong kayaman si Ayub alayhi salam, no? Kung ilan yung kanyang kamelyo, mga bakahan, mga kambingan, at kung ganong kadako, kalaki yung kanyang balay o tahanan, no? Subhanallah. Nawala ang kanyang kayamanan. Nawala din at binawi ni Allah ang mariwasa niyang pamumuhay na dati niyang tinatamasa. At ang kanyang mga anak ay binawi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa bunga ng sakuna. Ibig sabihin, namatay sila. At tanging ang asawa lamang ni Ayub alayhi salam ang natira, at pagkatapos nito ay pinadahan pa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng sakit sa balat at katawan. Sabi nga sa ulat, o ayon sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, na siya ay nagkaroon ng sakit na tinatawag natin na ketong o leprosy. Hindi ko alam kung anong tawag nito sa inyo. Ito ang pangyayari sa kanya na siya ay naparalisa. Para siyang naparalyze kasi hindi siya makakilos. Sabi nga sa ulat, Ibn Kathir, na maging ang kanyang talampakan may sugat, di siya makalakad, di makaupo na maayos, di makahiga. Subhanallah. Ngunit ang kanyang asawa, no? Ito yung khairul mata, mashallah, no? Ngunit ang kanyang asawa ay nanatili sa kanyang tabi. Patuloy sa kanyang nakisama at siya ay pinagsilbihan. Subhanallah, no? Khairul mata. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairul mata, alam niyo na, no? Ang buhay daw na to ay panandalian, at ang pinakamainam sa panandali ang buhay na ito ay ang matuwid at mabuting asawa.
Kaya sabi doon na ang asawa niya ay nanatili sa kanyang tabi. Pinagsilbihan siya kahit siya may sakit. Ngunit lahat-lahat ng ito, yung pangyayari sa buhay niya, ay hindi niya sinisi kay Allah. At hindi niya tinanong si Allah kung bakit siya ba o bakit siya pa ang binagsakan ng ganitong uri ng pagsubok na dati naman maayos ang buhay niya, mayaman sila, wala siyang sakit. Basa po, Ustad. Qala Allah Ta'ala, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani durru wa anta arhamur rahimin. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabi niya lang sa bilang pagbabalita sa atin, no? Nang si Ayub daw, wa Ayub, idha nada rabbuhu. Nang siya ay, mashallah, nanawagan sa kanyang Panginoon, tumawag kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya, katotohanan, ya Allah, dinapuan ako ng kasamaan, kahirapan, at ikaw ang maawain at mahabagin. No? Kabanata al-Anbiya. Sino bang Muslim dito ngayon na, subhanallah, pagkatapos bagsakan ng parusa, sagad-sagad hanggang buto, no? Pati laman mo na bulok, sasabihin mo na si Allah ang maawain ang mahabagin? Allahumma musta'an. Subhanallah. Sa dami at bigat ng uri ng pagsubok na dumating sa buhay ni Propeta Ayub alayhi salam, na pinadala ni Allah sa kanya, tinuring pa din niya ang pangyayaring ito bilang tanda ng pagiging maawain at mahabagin ni Allah. Subhanallah. Next slide, Ustad. At ayon pa sa kasaysayan, nang lumala ang sitwasyon sa buhay ni Propeta Ayub, sumakaya nawa ang kapayapaan. Lumala ang kanyang sakit, ay mas lumala ang kanilang kahirapan dahil naubos na yung kanyang kayamanan, binawi na ni Allah. Wala na silang ipon, no? Wala nang magasta. Kaya sabi doon, nang lumala yung kanilang kahirapan sa buhay, may ulat na ayon sa Ahl Kitab na nanlilimos na lamang yung kanyang asawa. Ewan ko lang kung sino ang gagawa nito sa inyo, subhanallah, no? Wala nang pera si Ayub, may sakit pa. Ang ginagawa ng kanyang may bahay, nanlilimos sa palengke para sila'y makakain. At ayon nga sa ulat na namumulot ito ng mga gulay na mga daot na, no? Gulay at prutas sa palengke na hindi na mabenta. Sabi, maaring nabubulok na, no? At ito yung bagay na nililinis niya, hinahain niya para ipakain sa kanyang may sakit na asawa na sa Propeta Ayub alayhi salatu wassalam, no? Kaya niyo ba to? Subhanallah, challenge to, no? Mashallah. Okay, next slide po, sir. Kapag wala ng salapi inyong kawim nyo ay layasan na, no? Subhanallah, ay diyan ka na, may sakit ka na, no? Wala ka ng kwarta, may sakit ka pa, wala ka ng silbi. Masalama. Pero yung kanyang may bahay, mashallah. At sabi, may ulat pa na madalas na nagiging tampulan ng tukso at katatawanan sa palengke yung asawa ni Sayyidina Ayub alayhi salatu wassalam, no? At ito ay binibiro nila, no, ng patanong na, uy, no, ayon sa ulat ng Ahl Kitab na binibiro ito ng patanong na kung sila ba'y nagsisiping pa, kung bagay sila'y nagtatabi pa ba, no? O tumatabi ka pa ba sa asawa mo? May sakit na ayon nga sa ulat, na para mapatunayan, matuklasan ng itong mga palabiro na ito, no? Ang ginawa nila, subhanallah, hinila o hinigit nila yung hijab ng asawa ni Propeta Ayub alayhi salam. Ito ay pagpapatunay lamang na maging ang mga kauna-unahang babae noon ay nakahijab, no? Subhanallah, no? Kasi yung iba naglalantad ng kanilang kagandahan kasi ito daw yung makaluma. Dahil inaakala nila si Eva at Adan ay walang damit sa paraiso. Kaya sila ay nagtatanggal ng mga takip. Pero dito pagpatunay ang asawa ng propeta, si Ayub, no? Alayhi salatu wassalam, na ang kanyang asawa ay merong takip. At para mapatunayan yung kanilang likot sa kanilang isip, sa kanilang utak, kung ang babae mang ito ay tumatabi pa rin at sumisiping sa kanyang asawang may sakit, tinanggalan siya ng takip. At ayon nga sa ulat, at nakita at natanaw ng mga tao sa palengke na malilikot ang isip na ang kanyang ulo ay nauuka dahil ito'y may sugat na natanda na siya ay nahawa sa kanyang asawa na si Ayub alayhi salam. Next slide po, Star. Sabi sa ulat, nang dahil sa pangyayaring ito ay masamang-masama ang loob ng asawa ni Propeta Ayub alayhi salam. Kaya ito ay nagtungo kay Propeta Ayub alayhi salam at ito ay nagsabi, no, na bakit hindi niya hilingin kay Allah na tapusin at tanggalin na yung kanilang kahirapan na dinadanas.
Alam natin na ito ay mabigat sa damdamin at puso ng isang lalaki na makita yung kanyang may bahay ay naghihimutok at umiiyak ng ganitong sitwasyon. Kaya itong kanyang may bahay ay humiling. Sabi niya, Ayub, ba't hindi mo hilingin kay Allah na tanggalin na itong paghihirap natin? No? Subhanallah. At si Propeta Ayub alayhisalam ay nagsabi sa kanyang asawa ng patanong. Tinanong niya ito at sabi niya, ilang taon na ba tayong masagana o pinagkalooban ng kasaganahan sa buhay ni Allah? Sumagot yung kanyang may bahay, 45 taon. Sabihin, 40 years silang naging masagana. At muli tinanong siya ni Ayub alayhisalam, ilang taon na ba tayo naghihirap sa ganitong sitwasyon? At sinabi ng kanyang may bahay, 15 taon, 15 years. Kaya sabi ni Sayyidina Ayub alayhisalam, at ito ang dahilan kung bakit nahihiya ako kay Allah na dumalangin sa kanya na alisin niya ang paghihirap na ito. Subhanallah. Dahil mas madami ang panahon na tayo nagpakasasa kaysa sa panahon na tayo sinusubok. Subhanallah. At pagkatapos ng pangyaring ito, kanyang sinabi, next slide to start. Pakibasa po, start. Allah Ta'ala, wadkur abdana Ayyuba idnada rabbahu anni massani syaitanu binusbi wa adab. Subhanallah. Pagkatapos nito, subhanallah, ang tanong, nagreklamo ba si Ayub alayhisalam kay Allah ng dali-dali? O sabihin pagkatapos niyang marinig, umiyak yung kanyang asawa, no? Dali-dali ba siya nagreklamo kay Allah? Subhanallah. Binalita sa atin ni Allah tabarak wa ta'ala at na pangyaring ito, muli nanawagan si Ayub kay Allah subhanahu wa ta'ala, nagsabi, no? Na ang aming alipin, pagbalita na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang aming alipin si Ayub, nang siya ay tumawag sa kanyang Panginoon, at tanawagan na nga si Ayub alayhi salam, sabi niya, katunayan, na dinapuan ako ng kasamaan na gawa ng Satanas na diablo, na ito'y may kahirapan at ito'y parusa. Subhanallah, no? Imbes na isisi ni Ayub ang mga bagay-bagay at ibuntun sa iba, o maaaring sabihin kay Allah, o maaaring sisihin yung bagay na tinakda ni Allah, no? Binuntun niya ito, kanino? Kay Iblis, ar-rajim, na isinumpa. Na kung ating pag-aaralan sa ulat, Ibn Jarir, na ito ay gawa-gawa naman talaga ni Iblis, no? Nang hamakin niya si Ayub, at sinabi niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na si Ayub kaya parati ang nagdarasal, nagdidikil sa iyo kasi siya ay biniyaan mo ng sobra-sobra. Subukan mo alisin yung kanyang biyaya. Ito'y pangyayari na bagay na pagpapakita ni Allah subhanahu wa ta'ala at pagpo-proof ni Allah subhanahu wa ta'ala na mali ang akala ni Iblis kay Ayub alayhi salam. Subhanallah. Kaya nang pagkatapos ng lahat, sinabi lang ni Ayub alayhi salam na ito ay gawa o dulot ng Satanas na diablo. Subhanallah. Next slide po, sir. Kaya maaring sabihin ng iba sa atin, brother, yung binabanggit mo naman propeta eh. Natural lang yun na yakang-yaka yan ni Ayub, no? Na malagpasan. Propeta nga siya, di ba? Kaya nga siya pinili kasi mataas yung kanyang iman, no? Sabihin mataas yung level ng kanilang sabar. Okay, that's for the sake of discussion. Sabi nga ng Mufassiro na tanawin naman natin yung panahon ng mga tabi'in. Sila yung after the Sahaba, no? Tignan at tanawin natin ang pangyayari sa buhay ni Urwa ibn Zubayr, no? Rahimahullah, o kahabagan nawa siya ni Allah. Next slide po, start. Okay? Na, sabi doon sa kasaysayan na si Urwa bin Zubayr ay mag-aaral ni Aisha radhiyallahu anha at ito ay kanyang tiyahin, no? Siya ay supling ng anak ng isa sa mga sahaba, isa sa mga muhajirun na kasama ng Rasulullah SAW na lumikas mula Makkah to Madina. Siya ang supling na kung saan siya ay tinitingala bilang isa sa mga muhaddithin na ayon kay Ibn Hajar, no? Muhaddithin, na siya ay tagapag-ulat ng salaysay mula kay Aisha na nagmula sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinabi nga sa ulat na noon si Urwa ay inimbitahan ng kaliba, at ang kaliba noon ay si Walid bin Abdul Malik na ayon sa ulat na siya yung ika-anim na kalipa, wallahu ta'ala alam sa ulat na yon, at siya ay nagbula sa Banu Umayyah, ibig sa angkan ng Rasulullah SAW. Na noon sa kanyang kapanahunan, ito ay nasa Damascus at inimbitahan niya si Urwa na maglakbay at pumunta sa Damascus.
At sinama niya ang kanyang panganay na anak na si Muhammad, na ayon nga sa ulat na noon, isa sa pinaka-gwapo o magandang itsurang lalaki sa kanilang kapanahunan, sa kanilang lugar. At sinabi na ang batang Muhammad na ito ay na'in. Alam niyo, ain, no? Ito yung parang tawag sa Tagalog, nausog, no? At sinabi ng ma'in itong bata na ito na si Muhammad, na anak ni Urwa o si Muhammad bin Urwa ay na'in. Nang sumakay ito sa kabayo ay napalupot yung lubid ng kabayo sa kanya. Siya'y nasakal hanggang sa mamatay itong bata na ito, no? Imagine mo, ikay nagpe-prepare para maglakbay kayo, pupunta kayo sa opisina sa Malacanang, no? Subhanallah, sa pagsakay pa lang ng kabayo, namatay na yung anak mo. At sinabi nga na bago pa man umalis at maglakbay ito si Urwa, ay nilibing niya muna yung kanyang anak. At sabi nga, dahil sa normal naman yun, malulungkot ang ama kapag binawi ni Allah yung kanyang pahiram na anak, ay si Urwa mismo ang naglubong o naglibing doon sa kanyang anak. At sabi nga, dahil doon sa pagbaba niya sa putik o sa buhangin man, ay nagkasugat yung kanyang paa. At sabi naman sa ibang ulat ng aklat na natuklaw ng isang makamandag na uring, hindi natin alam kung scorpion o ahas ba yung nakatuklaw sa kanya. At ito ang naging dahilan para mangitim at mabulok yung kalamnan ng kanyang paa. No? Subhanallah. Next slide po, Ustad. At dahil dito nabalitaan ng kalipa ang pangyayaring ito, kaya nagpadala ang kalipa ng mga dalubhasang doktor para salubungin si Urwa sa kanyang paglalakbay papunta sa Damascus. At ang dahilan niya para siya, kaya siya nagpadala ng doktor ay para bigyan lunas yung kanyang dinaranas. Subhanallah. Para bigyan gamot o anuman yung sugat sa kanyang paa para umano ito ay madaling gumaling, no? Subhanallah. Ngunit nang makita at matanaw ng mga doktor na pinadala ng kalipa yung kanyang paa, sinabi ng mga ito na ang uri ng sakit na dumapo sa iyong paa ay isang uri ng cancer. At ang tanging solusyon para mapigil ang pagkalat ng cancer at impeksyon sa buong mong katawan ay dapat nating putulin ang iyong paa, no? Para daw hindi siya agarang mamatay. So natutunan ni Urwa, rahimahullah, na wala ng ibang lunas sa kanyang paa maliban nga na ito ay ipaputol niya sa dalubhasang doktor. Next slide po, Stan. Na, sabi na nang puputulin na ang paa ni Urwa, rahimahullah, sinabi ng doktor sa kanya na sa aming pananaw, sa aming palagay na dapat kang lasingin para hindi mo masyadong maramdaman ang sakit ng pagputol ng paa mo. Sumagot si Urwa, rahimahullah, at sinabi niya na, o winika niya sa mga doktor, na hindi ako papayag na humingi ng soklolo o magpatulong sa bagay na haram o pinagbawal ni Allah. Kasi yung alak, haram. So sinabi ng doktor sa kanya, kung ganun, ayaw mo, ikay maglasing, no? Ay lalagyan na lang namin ng pangimi o pangpamanhid ang iyong paa. Sumagot muli si Urwa, rahimahullah, subhanallah, kahanga-hanga. Sabi niya na, hindi ko nais na alisin sa akin ang pakiramdam ng sakit sa pagputol nyo at pag-alis ng aking paa, na kung saan ito ay magdudulot sa akin ng malaking gantimpala mula kay Allah. Subhanallah. Next slide po, Ustad. At sabi pa ng, bago pa man putulin ng doktor at sila ay naghahanda na, ay mayroong mga sundalong dumating at ito ay nakita ni Urwa. Dito, si Urwa ay nagtanong, rahimahullah, sinabi niya sa doktor, sino ba ang mga ito? Bakit sila nandito? Sinabi ng doktor sa kanya na sila ay pinadala ng kalipa upang ikaw ay hawakan para habang pinuputol namin ang iyong paa ay hindi ka pipiglas bunga ng sakit. Sinabi ni Urwa, rahimahullah, pabalikin niyo sila dahil hindi ko sila kailangan. At sa aking pananaw na mas makakatulong sa akin ang dhikr at pag-alala kay Allah at sa tasbiha. Subhanallah. Next slide, boss. Sa ibang ulat, sinabi ni Urwa sa mga doktor na siya'y magsusujud. At habang siya ay nasa sujud, ay gawin ng doktor ang pagputol sa kanyang paa. Kaya
tumuloy na ang doktor sa pagputol sa kanyang paa pagkatapos niya magsujud. At sinabi nga sa ulat na unang nilaplap, hiniwa, sinugatan ng doktor ang kanyang kalamnan para lumitaw, lumabas yung kanyang buto. At pagkatapos, ito ay kanilang nilagari. Subhanallah. At ayon nga sa ulat na ang tanging naririnig sa labi ni Urwa ay ang pagsasabi ng La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sabi doon, hanggang sa tuluyang maputol yung kanyang paa, ay nagwika o sumigaw si Urwa na sinabi niyang Allahu Akbar. Subhanallah. Next slide po, Ustad. At sinabi pagkatapos maputol yung kanyang paa ay nagdala ng kumukulong langis ang isang doktor na nakalagay sa isang kutsarang bakal. Yun ang nakalagay ito sa ulat, no, ng aklat. No? Nakalagay ito sa parang bakal na kutsarang malaki na nandun yung kumukulong, sabihin natin, langis o maharing krudo, no? Na kung saan ito ay ibinuhos sa sugat ni Urwa, bunga ng pagkakaputol, para pigilin ang pagdaloy ng dugo nito. At sabi nga sa ulat, nang dahil sa sakit at kirot ay nawalan ng malay si Urwa. At sinabi sa ulat ng magising si Urwa, rahimahullah, ay hiniling niya sa doktor na gusto niyang makita yung bahagi ng kanyang paa na pinutol. Nang dinala ito ng doktor sa kanya, ay hinalikan niya ito at pagkatapos siya ay nagsabi. Sabi niya, supaman sa isa na nagkaloob sa akin ng paang ito at ipinahintulot niya na makalakad ako gamit ito. Si Allah ay saksi na hindi kita ginamit patungo sa lugar o papunta sa gawain na masama o bagay na pagsuway kay Allah. Allahu Akbar. Kayo mga Muslim o Muslima, mga pagariko, no? Ayaw nyo bang sumumpa sa ngalan ni Allah na ang mga paa nyo ngayon, mga binti nyo, ay nagamit nyo o ginagamit nyo para sa ikalulugod ni Allah? Tayo mga Muslim o kayo mga Muslima, mga pagariko kung meron man, no? Kayo ba ay kayang sumumpa sa ngalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang mga paa at binti nyo ay nagamit nyo para sa pagsamba, umrah, hajj, no? Kung ano man. Masasabi natin na wallahu alam at si Allah pa din ang mas nakakalam at kayo na ikaw sa sarili mo kung saan mo ginamit, nilakad, itinakbo ang iyong mga paa. Next slide po, Ustad. Pagkatapos sinabi na nag-utos si Urwa na hugasan, pagkatapos niyang halikan at winika sa mga tao na ang kanyang paa hindi niya ginamit sa haram, nag-utos si Urwa na hugasan ang kanyang paa, lagyan ng pabango at pagkatapos ay balutin at ilubong o ibaon ito sa libingan ng mga Muslim. At ayon pa sa ulat, nang makaharap ni Urwa ang kalipa, ang kalipa ay humingi ng paumanhin sa kanya dahil sa kanyang imbitasyon daw ay nagdulot o nagresulta ito ng kahirapan at kapighatian kay Urwa at ganoon din sa kanyang pamilya. Ngunit subhanallah, sumagot si Urwa at ito'y nagsabi, huwag kayong mangamba o matakot sa nakikita nyo ngayon dahil putol yung kanyang isang paa. Sabi niya, subhanallah, tunay na si Allah ay nagkaloob sa akin ng 4 na anak na lalaki at sa ibang ulat 7, no? At binawi ni Allah ang isa at pinanatili niya na mabuhay kasama ko ang 3. Alhamdulillah. At sabi niya pa, sa kalipa, si Allah ay nagkaloob sa akin ng 4, 2 kamay at 2 paa. Binawi niya ang isang paa, kaya ako ay meron pang 3, ibig sabihin 2 kamay at 1 paa. At sabi niya, alhamdulillah. May binawi man siya sa akin na iilan, ngunit nag-iwan siya sa akin ng marami. Bilang awa, subhanallah, no? Bilang awa at habag pa din ni Allah, ay nag-iwan siya ng mas marami sa akin. Allahu Akbar. Next slide po, Ustad. Tunay po na may mga kapatid ko sa Islam, no? Muslim o Muslima. Pilit po tayong tumatakas at tumatakbo sa pagsubok. Marami sa mga tao ay ayaw po ang hirap at gusto lamang ay puro ang sarap. Bakit? Kulangan ng kaalaman, hindi pagkilala sa pangalan at katangian ni Allah bilang siya ang Ar-Rahman, Ar-Rahim.
At marami pa sa ating mga tao ay ayaw nang sila ay nagkakasakit o miyembro ng pamilya ay nagkakasakit. Ang gusto lamang nila ay paratian lang malulusog ang kanilang pangangatuan at ganoon din ang kanilang pamilya. At marami din sa mga tao sa atin ay ayaw na malulugi yung kanyang negosyo. Ang gusto lamang laging tabo, kumita, no? Kumita ng malaki hanggang sa mabili niya ang lahat-lahat na gusto na gadget ng kanyang mga anak at maipasyal sila kung saan. Subhanallah. Next slide po, Star. Sabi natin, at marami sa ating mga tao ay ayaw nang may yaya o mamamatay sa kanilang mga mahal sa buhay. Alam natin, pagka ang tao, usapan, kamatayan, ay pilit na tumatalikod at tinatakbuhan. Kanila pang sasabihin, pwede bang palitan na lang ang usapan? Ayaw kasi nila na mayroong mamamatay, gusto nilang parating buhay. Ang gusto lamang nila, buhay at buhay ang pag-usapan at ayaw ng kamatayan. Subhanallah. At marami po sa atin, kapag siya ay dinatnan ng pagsubok, sinisisi niya ang langit. At sinasabing, bakit daw siya pa at hindi na lang ang iba? Bakit sila pa at hindi na lang ang ibang pamilya? Wayadbillah. At ang iba pa sa atin ay kapag siya ay dinatnan ng pagsubok, sinisisi niya yung kanyang kapwa-tao. Diba? Nalugi ang negosyo, ikaw kasi. No? O kaya na disgrasya, ikaw kasi. Subhanallah. Sinasabi niya sa kanyang kapwa-tao, kung hindi umano dahil sa iyo at kung hindi sa kagaguhan mo at katangahan mo, sana buhay pa ang miyembro niya sa pamilya. Wayadbillah. Last slide po, Dad. At may iba pa sa atin, kapatid ko sa Islam, Muslim o Muslima, kapag ang isa sa atin ay dinatnan ng pagsubok, nakakalungkot po, ay mismong si Allah ang kanilang sinisisi. Pilit na tinatanong ang qadar ni Allah o yung kanyang tinakda. Umano, bakit siya? Bakit hindi si Fulan? Bakit si Maryam at hindi si Fatima? Bakit si Hafsa at hindi na lang si Sahra? No? Astaghfirullah. No? Basa po, Ustad. قال الله تعالى حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagpapaunawa sa atin na bakit tayo pinapadalhan ng pasubok o pagsubok. Sabi ni Allah, walang kapistasan ayon sa binasa ating butihing ustad mula sa Suratul Ankabut. Sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala ba ng mga tao, inaakala nyo ba, inaakala ba natin na pababayaan na lamang tayo ni Allah pagkatapos nating magsabi na la ilaha illallah, Muslim na tayo, no? Kasi yun ang inaakala ng iba. Kapag Muslim ka na, ay perpekto na ang buhay, no? Kapag Muslim ka na, wala nang problema. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pababayaan na lamang yung angkinin, ating sabihin na Muslim na tayo at hindi na tayo susubukin. At sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, at katunayan na sinubok niya ang mga nauna pa sa atin. At nalaman ni Allah o nalaman ng mga taong ito mismo sa kanilang sarili kung ang kanilang pagmumuslim ay tunay nga o isang peke o sinungaling. Subhanallah, no? Kaya sa versikulong ito, nilinaw sa atin ni Allah na hindi kamot muslima ka na. At dahil Muslim na tayo, ay antidote ito o meron ka ng bulletproof at di ka na dadatnan ng pagsubok. Hindi dahil sa Muslim na tayo o Muslima ka na, ay di na tayo makakaramdam at makakaranas ng paghihirap. At hindi dahil sa Muslim na tayo at Muslima ka na, ay hindi na tayo tatamaan ng kabigatan ng loob. At di dahil sa Muslim o Muslima na kayo, ay perpekto na ang daloy ng ating buhay. Ito ang isa sa kasabihan ayon nga sa mga scholars ng Islam, na kasabihan ng mga Arabo na bilanggit sa atin ng mga scholar ng Islam, huwa ya'ti wa ya'akad. No? Sinabi nila na si Allah ang nagkakaloob at siya din ang bumabawi. Paalala una sa sarili at ganoon din sa pamilya, mga kapatid ko sa Islam, ang isa sa mga layunin kung bakit natin tinatalakay ang magagandang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala, at tayo nandito na sa paksain ng Ar-Rahman, wala pa tayo sa Ar-Rahim, ay para maunawaan nyo at i-apply sa buhay nyo. At narinig natin ang mga halimbawang binigay sa atin ng Quran at ng mga kasaysayan na naunang matuwid na tao kung paano nila inunawa, inintindi, isinabuhay
ang pagiging Ar-Rahman ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito na lang muna. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.